Isipin mo ang isang lugar na kayang magpreserba ng mga sinaunang hayop sa loob ng libu-libong taon. Sa nagiyelong permafrost ng Siberia at iba pang bahagi ng Arctic, natuklasan ng mga scientists ang mga nakakamanghang specimen mula pa noong Ice Age. May mga mammoth, sinaunang rhinoceros, cave bears, maliliit na ibon at maging mga microscopic creature na nagbigay ng bagong impormasyon tungkol sa nakaraan. Mas nakakagulat, marami sa mga ito ay napakaganda pa rin ng pagkakapreserba. Kaya sa video ito ay kilalanin natin ang ilan sa mga pinaka-nakakamanghang sinaunang nilalang na natuklasan mula sa nagiyelong lupa. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Ancient Cave Lion. Mahigit 10,000 taon nang nakabaon sa nagiyelong lupa ng Siberia ang isang sinaunang lion cub na tinawag na Sparta. Natagpuan ito sa Arctic region ng Siberia at pinaniniwala ang kabilang sa Eurasian Cave Lions, isang sinaunang uri ng malaking pusa na matagal nang nawala. Nakakamangha ang kondisyon ng Sparta dahil nananatiling buo ang karamihan sa kanyang katawan, napanatili ang gintong balahibo nito pati ang mga ngipin, balat, malambot na bahagi ng katawan at maging ang mga malilit na balahibo sa paligid ng muka. Dahil napakaganda ng pagkakapreserba nito sa yelo, itinuturing ang Sparta bilang isa sa pinakamahusay na napreserbang hayop mula sa Ice Age na natuklasan hanggang ngayon. May isa pang lion cub na natagpuan sa parehong lugar at tinawag na Boris. Ayon sa mga eksperto sa evolutionary genetics, posibleng mabilis na natabunan ng malamig na putik at nagigilong lupa ang mga maliliit na leon dahil dito napanatili ang kanilang katawan sa loob ng napakahabang panahon. Number 9. Baby Mammoth. Noong Mayo 2007, natuklasan ng isang hunter na si Yuri Kudi ang isang baby mammoth sa Yamal Peninsula ng Russian Arctic. Ang batang mammoth ay pinangalan ng Yuba na nangangahulugang love sa Russian. Ang napreserbang calf ay may timbang na humigit kumulang 110 pounds at may taas na 33 inches. Mula sa ulo hanggang sa likurang bahagi ng katawan, nasa humigit kumulang 51 inches ang haba, halos kasing laki ng isang malaking aso. Batay sa pagsusuri ng mga ngipin, ipinanganak ito noong spring matapos ang pregnancy period na halos katulad ng modernong elephant. Nang matuklasan si Yuba, kapansin-pansin ang kondisyon ng kanyang katawan, napanatili ang mga mata at trunk, may ilang balahibo pa sa katawan at makikita rin ang maraming detalye sa balat at ibang bahaging katawan. Dahil napakahusay ang pagkakapreserba nito, naging mahalagang specimen si Yuba para sa pag-aaral ng mga mammoth at sa kapaligiran noong Ice Age. Number 8. The Cave Bear. Gaya ng pinapakita sa mga naunang halimbawa, kilala ang Siberian permafrost sa pambihirang kakayahan nitong mapanatili ang katawan ng mga sinaunang hayop sa loob ng napakahabang panahon. Isa sa mga halimbawa nito ang cave bear, isang malaking uri ng oso na nabuhay noong Ice Age. Natuklasan ng mga reindeer hunters sa Siberia ang napreserbang fossil ng isang adult cave bear. Kapansin-pansin ito dahil napanatili pa ang mga soft tissues, balahibo at maging ang maitim nitong ilong. Hindi tulad ng ibang modernong oso na kumakain ng iba't ibang uri ng pagkain, pinaniniwala ang pangunahing halaman ang kinakain ng cave bears. Dahil malalaki ang kanilang katawan, kailangan din nila ng maraming pagkain upang mapanatili ang kanilang laki. Kapag nakatayo sa dalawang paa, maaaring umabot sa humigit kumulang 11 feet ang taas ng ilan sa kanila. Number 7. The Woolly Rhinoceros. Hindi lang woolly mammoths ang malalaki at mabalahibong hayop na nabuhay noong Ice Age, kasama rin dito ang woolly rhinoceroses, mga sinaunang kamag-anak na mga rhinoceros na makikita natin ngayon. Dahil sa malamig na klima noong panahong iyon, may ilan sa kanila mga fossil na napreserba sa nagigilong lupa. Noong 2014, natuklasan sa permafrost ng Yakutia na opisyal na tinatawag na Sakha Republic ang napakagandang preserve ng isang maliit na woolly rhinoceros. Ang hayop ay pinangalan ng Sasha. Sa unang pagkakatuklas dito, madilim ang kulay ng katawan pero matapos itong linisin, mas nakita ang tunay nitong kulay at mga detalye. Napanatili ang mga paa, ngipin, ilang internal organs at bahagi ng makapal nitong balahibo. Natagpuan din ng mga researcher ang sungay nito na nakahiwalay malapit sa katawan. Ngayon, ang napreserbang specimen ay bahagi na ng isang display sa Moscow kung saan maaaring makita ng mga tao ang itsura ng isang hayop mula sa Paleolithic period. Number 6. The Horned Lark.
Kamakailan natuklasan ng mga researcher ang napakagandang napreserbang fossil ng isang sinaunang ibon mula sa Ice Age na tinatayang nabuhay humigit kumulang 46,000 years na ang nakalipas. Natagpuan ito malapit sa nayon ng Belaya Gora sa northeastern Siberia. Napakaganda ng kondisyon ng ibon dahil sa matagal na pagkakapanatili nito sa yelo. Sa unang tingin, halos parang mas bagong specimen ito kumpara sa tunay nitong edad. Ang horned lark ay isang maliit na songbird na may mahaba at tuwid na katawan. Karaniwan itong may maikli at manipis na tuka, maikling leeg at bilugang ulo. Ipinapalagay ng mga researcher na mabilis itong napalibutan ng nagyayelong kapaligiran, kaya napanatili ang hugis at maraming detalye ng katawan nito sa loob ng napakaraming taon. Number 5. Blue Bay Bison. Ang tinatawag na Blue Babe ay isang humigit kumulang 36,000 years old na bison na natuklasan sa isang gold mine malapit sa Fairbanks, Alaska noong 1979. Kapansin-pansin ang kulay nito dahil sa paraan ng pagkakapreserba ng balat. May mga mineral na nagbigay ng kakaibang kulay sa katawan habang napanatili rin ang makapal na kumpol ng mapulang kayumangging balahibo. Ipinapakita nito kung gaano kakapal ang balahibo ng mga sinaunang bison bilang proteksyon laban sa malamig na klima noong Ice Age. May natagpuan ding fossil malapit sa Antid Creek sa pagitan ng Whitehorse at Haines Junction na nagpapakitang may mga sinaunang bison na nagpatuloy na nanirahan sa Yukon hanggang ilang daang taon na lamang ang nakalipas. Number 4. Lena Horse. Maraming sinaunang hayop ang natuklasan sa Siberian Arctic habang unting-unting nagbabago ang klima at natutunaw ang ilang bahagi ng permafrost. Kapansin-pansin na marami sa mga pagkatuklas na ito ay nagmula sa iisang rehiyon. Natagpuan ng mga scientists ang isang humigit kumulang 42,000 years old na Lena Horse, isang sinaunang uri ng kabayo na napanatili sa nagyayelong permafrost ng Siberia. Tinatayang nasa 1 hanggang 2 linggo pa lamang ang batang kabayo ng ito ay tuluyang mabalot ng malamig na putik at yelo. Dahil dito, napreserba ang katawan sa loob ng libu-libong taon. Isa sa pinaka-nakakapansing detalye ay ang kondisyon ng dugo nito. May bahagi na nananatiling nasa likidong anyo kahit napakatagal na nitong nakapreserba sa malamig na kapaligiran. Karaniwan, ang ganitong material ay unti-unting nagbabago habang lumilipas ang panahon. Number 3. Tardigrades. Ang tardigrades ay madalas tawaging water bears dahil sa kanilang maliit at bilugang katawan at mga paa na medyo kahawig ng maliit na kuko. Kahit napakaliit, kilala sila sa kanilang pambihirang kakayahang makayanan ang iba't ibang matitinding kondisyon sa kapaligiran. May kakayahan silang pabagalin ng husto ang kanilang metabolism hanggang sa halos huminto ito. Ang prosesong ito ay tinatawag na cryptobiosis at nakakatulong ito sa kanilang pag-aangkop sa napakalamig na temperatura. Noong 2014, nagawang i-defrost at muling maging active na mga researcher mula sa National Institute of Polar Research sa Tokyo ang 2 tardigrades mula sa sample na nakolekta sa Antarctica noong 1983. Ang nakakatuwang bahagi ng discovery ay ang kanilang kakayahang muling maging active matapos ang mahigit 30 years na nakapreserba sa malamig na kondisyon. Number 2. Dogor. Ang dugor ang pangalan na ibinigay sa napakagandang napreserbang fossil ng isang sinaunang papi na natagpuan sa permafrost malapit sa Indigirka River sa northeastern Yakutia, Sakha Republic. Natuklasan ito ng mga archaeologist na sina Mark John Charles at ang kanyang asawa na si Ninia noong summer ng 2018. Napakaganda ng kondisyon ng katawan. Napanatili ang balahibo, whisker, ilong at mga ngipin na nagbibigay sa mga researcher ng maraming detalye. Isang bahagi ng buto nito ang isinailalim sa carbon dating at tinatayang nasa 18,000 years old na ang papi. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga scientists kung kailan eksaktong nagsimula ang domestication ng mga hayop. Kung mapapatunayang isa itong aso, posible rin na kabilang ito sa isang sinaunang population na may kaugnayan sa parehong modernong aso at lobo. Patuloy pa rin ang research upang masagot ang misteryong ito. Number 1. Worms. Sa permafrost ng Siberia, may natuklasan ng mga scientists na nematodes at maliliit na bulate na matagal nang nakapirmi sa nagyayelong lupa. Ang mga organismong ito ay napakatanda at tinatayang nananatili sa frozen condition sa loob ng 10,000 taon. Ang nakakagulat,
Nang ma-defrost ang ilang sample, napansin ng mga researcher na muli silang gumalaw at nagsimulang kumain. Ito ang naging mahalagang ebidensya na may ilang multicellular organism na maaaring manatiling preserve sa permafrost sa loob ng napakahabang panahon at muling maging active kapag bumalik sa angkop na kondisyon. Dahil dito, patuloy na pinag-aaralan ng mga scientists ang mga sinaunang nematodes upang mas maintindihan kung paano nila napapanatili ang kanilang biological function kahit napakatagal na panahon silang nasa nagyayelong kapaligiran.